Hello beautiful soul! Welcome back to my channel. This is my channel. I'm Rupo Japan, Kabayan. Aquarius, this reading is for you, October, November, and December. Tingnan natin na iyong 3 months to go before ending ng 2025. Maraming salamat muna sa aking mga subscriber, new subscriber, cross-watcher, at sa mga bagong pasok dyan. Welcome na welcome kayo sa bahay ni Ate Aimee. Salamat din sa nakatabahan ng puso ninyong mga comments at sa mga nagpa-personal reading. Marami pong salamat. Kung gusto nyo na energy nyo lang talaga, ang gusto nyo makakuha natin, all the details para sa personal reading is in description below. Di sa general reading ka ba ng Aquarius, kunin mo lang ang sayo at itapon ang hindi naman sayo. Maaring vice versa, energy mo, energy ng person mo, energy ng malapit sa puso mo, nangyayari or mangyayari pala. Use your own intuition, lawakan nyo ang inyong isipan, energy reading tayo ano man ang gender mo, ano man ang edad mo. There's a blessing coming sa'yo. Tatandaan nyo palagi na kayo pa rin ang makapagpapabago ng inyong buhay. Wala sa card, wala sa sino man. You are the authority of your life at wala pwede makakontrol na kundi ikaw lang. October 2025, Aquarius. This ay October, November po. Para kay Aquarius, November po, Universe. Sisilip tayo. Sisilip-silitin natin. No? And December 2025, Aquarius. I-ano nyo lang, i-jumping nyo to. Kasi baka nababagalan kayo. December 2025, Aquarius. Kuha tayo ng 3 card dito. Sa aking letter N. Aquarius in October 2025. 1, 2, 3. Ay, kamusta naman po ang November 2025 ni Aquarius Universe? Bigyan nyo naman kami ng blessing. Yes, there's a blessing, oh. May blessing na kinakailangan mong i-discover pala, no? Pero may blessing mangyari sa'yo. November 2025. 2, 3. Kamusta po ang December 2025 na Aquarius? Siyempre, maglalagay pa rin tayo ng mag-read pa rin naman tayo ng ano dyan. Monthly reading. December 2025, Aquarius. Tingnan natin, Aquarius in October, bibasa pa rin tayo ng monthly reading mo ha. October 2025, Aquarius. Ish. Ano ba yun ate? Okay, nandito yung, isa ba dito mood dito? No? Sa iba sila may mga illusion kayo, i-dream kayo ng situation, feeling emotions, may mga sitwasyon na magkakaroon ng reflection from the past situation. Ayan na nga. Mga bagay na iisipin kayo, maaari may makapagbibigay sa inyo ng lungkot kasi may malalaman kayo na information or news or any situation kasi sa news, na makapagbibigay sa ng lungkot. Ganyan. May mga iisipin ka na bagay-bagay also kasi this moon. May iisipin ka na mga bagay-bagay na gusto mong baguhin sa buhay mo this October. Ayan. Either may information or communication, or there's a news. Ganyan. Basta nyo is mahilig sa kape. Ayan ako po, na-overload na. Yan, baka iba sa inyo is overloaded kayo sa inyong mga obligasyon sa buhay, sa inyong mga pinoproblema kasi ito connected siya dito sa situation. Yan, may mga overloaded, excessment, pwedeng sa trabaho, pwedeng sa mga problema, or there's an overwhelming situation, pero may lungkot May nakita ko dito. Sige natin. Maaari may mga magre-reflect sa inyo, no? Oo nga, sabi ko na nga, may overwhelming ka nga. Ibig sabihin dito is may mga i-daydream ka, fantasizing situation, may mga wishful thinking ka, no? Pero may frustration no?
by this October. Pero sinasabi dito is huwag ka ma-frustrate yung pagbabago na yun. No? Kung gagamitin mo yung wisdom mo or gagamitin mo yung kaalaman mo in your situation at huwag ka masyado magpapa-stress doon sa bagay o huwag ka mag-over emotion doon sa bagay na yun. Kasi yung choices na yun is in yours. Kumbaga, yung mga bagay na kailangan mo magdesisyon. Pero there's a new beginning happening to your life. May mga sitwasyon na kailangan baguhin, kailangan ilaya ang sarili, or pag-isipang maigi. May mga pag-isipan ka daw. Marami kang idea na may isip, oh. Maaari may mga bagong idea ka na may isip, ganyan. May mga bagong tao na kokonek sa'yo, sa iba sa inyo, ganun ah. Yun ang nakikita ko dito. May mga situation na mag-uumpisa kang muli o umpisahan mong muli. Yun ang nakikita ko. Also, pagtatapos in a situation, ano, may mga bagay na magtatapos sa'yo. Or iisipin mo yung tapusin. Kasiyahan, may darating sa'yo kasiyahan. Parang small celebration, nangyari. Mga collaboration lang, creative. November, Aquarius. Uy! Ito sinasabi sa iyo. Diba? Okay. Tingnan natin ha. By November. Ito na, ibig sabihin ay dito is extension. Extension to. Ibig sabihin, may mga extension situation na magaganap sa'yo. Pwedeng ito, may extend to. Or may mga extension situation. So, iba naman sa inyo is, may mga isipin ka na mga bagay na, this is more on positive. Kasi this is not departure. Ibig sabihin, either may mga travel kayo, may mga asikasuhin kayo, ganyan, may mga bagay o sitwasyon sa buhay mo. Also, there's a lack, achievement, growth situation, or may hihingi sa'yo ng tulong, parang ganun. Tingnan nga natin ito. Diba, ito na nga. Ibig sabihin, dito is may mga isipin kang bagay-bagay. Mas more ka magiging more and wiser, stronger this time. So, nakita ko ito, mas more ka magpo-focus sa sarili mo. Yan. May mga bagay na mag-heal kasi andito siya. Si Jupiter. And may mga bagay na mag-heal, may mga bagay na parang higit, may mga bagay o sitwasyon na higit pa sa hiling mo pwede maganap o mangyari. Saan na ba yun? Yun ang nakikita ko dito. Mga hindi kaasahan na sitwasyon. No? And then, syempre, abundance is coming. Yan, may yung abundance na mangyayari sa'yo. Okay. May tao, by November, makaka-receive ka ng communication or connection with someone who rejected you. Or ikaw ang kukonect. May taong lalayo pala. Either ikaw ang lalayo or may taong iwas o lalayo sa'yo. Magkakaroon ng offering. Ibig sabihin din is may tao dito, maaaring ito is a love life, maaaring opportunity, someone want to commit din. Or nandun yung commitment mo with someone o with something na you want to create. Pwede magko-commit ka na sa sarili mo, pwede magko-commit ka na sa mga bagay na gusto mong ayusin, gawin, kasi parang wasting time, pwedeng ganun sa iba sa inyo. Yan. You're creating something, you're thinking about something na pag-alis sa situation. Thinking about growth, thinking about achievement. Yan, ang nakikita ko sa'yo dito. Also, may bibigyan ka ata ng payo or may magbibigay ng payo sa'yo. December, Aquarius. Parang ako nagbibeto-beto. Ang dami mong iniisip As in, ay teka lang yung iPhone natin. Ang dami mong iniisip na bagay-bagay. Okay, dito sa sitwasyon mo, dito ka nga. Transformation is coming. Or thinking about transformation. Ang dami mo, tingnan mo, ang dami mong iniisip actually.
Thinking about transformation. Ganyan. Thinking about, kasi you use your intellect, no? Dito sa situation mo. So, nakikita ko dito. Yan. Iba dito, di sa problem, moody type or sa problem din. Kasi thinking about something, worrying to eh. Worrying problem, thinking about changes, ganyan. Or pwede rin naman na may tao na magkakaroon kayo ng communication na makapagbibigay sa'yo ng lungkot o doon sa problem. Pwedeng ganon. No? Information communication. Kasi andito rin kasi si news. So nakikita ko dito. Ay, dito na nga, oh, sabi ko sa'yo eh, bully eh. Di ba? Ibig sabihin may tao makapagbibigay sa'yo ng lungkot talaga. Dito. Yan, may mga, or nandun yung sitwasyon na mahahatak ka ng nakaraan. May mga tensyon na hindi pa totally natatapos. Sana ba yun? Yun. Sa iba sa inyo. Yan, may mga tao na hindi sila willing to cooperate or ikaw ito, may mga unwillingness, may mga embarrassment, situation at pag-uusapan at pagchichismisan kayo. Ibig sabihin, information nga yan. Information communication or news na baka bibigay sa'yo ng long. May mga tao na hindi ka nila gusto, no? Dito sa sitwasyon mo. Mga baluga na yun. 8-8 oh, in the star. Nako po, medyo hindi maganda, no? Ibig sabihin, December talaga, may mga out of control situation. Hindi mo, siguro hindi asahan, ganyan. Basta there's out of control. May mga delay. Kasi kung titignan ko siya dito, yan. Yan, may mga i-delay o mga delay situation. Ako na nakikita sa iyo. O yung mga delay, pag-iisipan mo na yung maigi to transform. May mga babaguhin ka actually. May mga babaguhin ka na bagay-bagay. Ang iba sa inyo is maaring kung nagkakaroon ng stagnant o nagkakaroon ng slow motion situation sa ibang aspeto ng buhay mo, this time siguro pag-iisipan mo na nabaguhin yung bagay na yon. Yan. Babaguhin mo yung ita-transform or mabiging very idealism ka this time. Maaaring ikaw is tumahak ng ibang idea, ibang path sa sitwasyon. Dito kasi sa sitwasyon na to, there's a disappointment ako nakikita sa iyo. Pero sabi dito is baguhin mo daw yung paniniwala mo. Kasi you are protected from the universe. You need to use your wisdom, katalinuhan, karunungan sa pagbabago ng buhay mo. It's time to rebirth. No, kumbaga may mga time kasi na sayang ang oras. Ganyan. Kailangan mo hindi naman sinasabang bumadali ka, pero you need to choose. No? Pumili ka. Tanongin mo yung sarili mo, ano ba yung gusto ko, ano yung gusto kong ma-fulfill, ano yung gusto kong ma-achieve, ano yung kasiyahan na gusto ko, no? Masaya ba ako sa sitwasyon ko ngayon? Yan, may mga pag-iisip eh. Ako nakikita sa iyo eh. Ang bango ah. O di ba? May naglulutong kapitbahay ko, ginutom ako ah. Sabi ko. Maaaring si iba sa inyo is magkakaroon sa'yo ng clarity kasi nandito siya oh. Magkakaroon sa'yo ng clarity situation. Ganyan. Magkakaroon ng clarity sa'yo, andito na sa thinking about, ngayon ayoko muna mag-isip, I want peaceful, ayoko ng ganito, ganyan, ganyan. Doon ka sa point na yon. May agreement talaga, may agreement talaga. Ako nakikita. Parang may sitwasyon na maiipit ka sa gitna. Sana hindi lahat. Arigato namaste. God bless.